Samantala, silipin muna natin ang naging pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Camp Rafael Rodriguez sa Butuan City. Hatid yan ang aming kasama, si Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na linisin ng Pilipinas sa operasyon ng ilegal na droga sa kanyang pagsasalita sa Camp Rafael Rodriguez PNP Headquarters Region 3 sa Butuan City. Sinabi ng Pangulo na hindi naman magiging kawalan sa Pilipinas sakaling i-withdraw ng Amerika ang assistance sa Pilipinas. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng pag-alma nito sa statement ng Amerika sa umano'y human rights violations sa anti-drug campaign nito. I go overboard shouting hell. And for that, I said I have been heard to insult the President, the EU and all. And ang masama pa, di-threaten nyo. Which, mayroon tayong mga opisyal, pati na si Lene, na we lose the international assistance. Mamili kayo. The crumbs of the favor ng ibang nasyon, mag-asa lang tayo sa assistance nila, or we make a stand that this country has to survive, that this country must see to it that the next generation is protected. Because if we don't interdict this evil of drugs, ang mga anak natin, ang mga apo natin, reckon from where I stand now, kawawa sa droga. It was not until I became president na nakita ang natin yung widespread danger ng. Dagdag pa ng Pangulo, hindi batid ng Amerika at maging ng European Union ang grabing epekto ng ilegal na droga sa mga Pilipino. Hindi anya dapat isantabi ng isang dating mataas sa opisyal ang umano'y nasa likod ng drug trade sa New Bilibid Prison. Ang ating politika is di mo maintindihan. Narco-politics has entered the picture already. The fact that the Lima, which is really true, huwag na tayo magbulan. The Lima was financed by drug money inside the National Penitentiary. Kung ang prisuhan mo mismo factory na ng drugs, tapos may mga tao po, alam ba niya na mismo sa prisuhan, ang Secretary of Justice, kinabit pa niya lahat, tapos ayan, Sa harap ng mga pulis, ipinakita ng Pangulo ang listahan na may 4 hanggang 5,000 sangkot sa operasyon ng ilegal na droga na kinabibilangan ng barangay leaders at mga pulis o ninja cops. Inatasan ng Pangulo ang mga pulis na gawin ang kanilang trabaho para protektahan ang susunod na henerasyon. Then, I will publish it. There are about 4,000 to 5,000 police. Huwag kayong masaktan, pero yan totoo. Kung gusto niyo, kunin niyo yung listahan kayo. Nira talaga ng droga. Not only destroyed the politics, nag-narco-politics. I had, ito galing sa inyo, galing sa PDEA, galing sa puro police to. Moto of the country. Protector, ninja group. Puro police, PPO. SPO po. Police yan lahat. SPO to. Pero ang seryosong kapaligiran ay napalitan ng romantikong atmosphere. Inanyayahan ng Pangulo na saksihan ang ginawang marriage proposal ni Police Inspector Arvin Humilio sa AD Camp ng Pangulo na si Police Inspector Romina Alnisa Kinang. Mag-propose ako sa iyo before inugot ko lahat ng lakas ng loob sa katawan ko para
gawin to. Ang alam ng pag-ibig, sir. We got here, we got a lot at stake. You're still my friend, at least we did intend. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.